Happy Sabbath po mga kapatid. Be blessed po. Happy Sabbath po, mahal na hari. And salamat po sa at kayo po ay ginamit upang makilala po namin ang pangalan ng Aba Yahweh. Ang tanong ko po is sa mahal na hari po. Hindi po kaya si Job ay hindi priest? Kasi po, di po ba ang sabi is, ang priest, walang mga ari-arian, walang mana. Eh si Job mayaman. O panahon po ba, yung nung panahon ni Job, meron silang ari-arian, tapos itong panahon after ni Job, ang mga priest, wala nang mana? Okay. Yun po ang tanong ko po, mahal na hari. Okay. Ito, commonly misunderstood ito kasi ang sinasabi diyan na hindi binigyan ng ng mana yung mga priest is yung sa pagbabahagi ng teritoryo. Di ba hinati yung Israel noon, yung Palestine, hinati yan. O kayo, ito sa inyo ito, ito sa inyo ito, ito sa inyo ito. Yung mga Levites, wala, hindi binigyan doon. Yun ang sinasabi doon. Pero hindi ibig sabihin na hindi sila nagkaroon ng mga ari-arian nila. Kasi tingnan nyo, di ba merong mga bakahan sila, may mga cattle sila. May pasture, kaya nga may pasture land di ba? May mga pasture land, yung mga lupa na ibinigay sa kanila, may binigay actually. Pero hindi masasabing teritoryo nila kasi nasa loob ng territory, halimbawa, tribe of Judah. Binigay yun sa Judah. At ang Judah ang nagbigay ng maliit na porsyon para sa mga Levites. So meron pa din. Tapos nagka-cattle breeding sila doon, may livelihood sila, may livestock sila kasi hindi naman lahat ng Levites noon ay nasa templo talaga. So meron sila. So tandaan natin na meron na pamilya ang mga priest noon. So kung meron mga pamilya, hindi naman lahat ng pangailangan ng pamilya nila ay iniaas sa temple. May mga alaga silang baka na ano nyo na kaya humihingi sila ng pasture land kasi may mga bakahan sila. And they were given in each territory. Sa territory ni Ephraim, nagbigay siya para sa pasture land ng mga Levites. Sa territory ni Judah, nagbigay din sila. Sa territory ni Benjamin, lahat ng 12 tribes, nagbigay sila ng mga portions nila para sa mga Levites, nakakalat sa kanila. Kasi hindi in-isolate, isang lugar lang ang mga Levites. So distributed ang mga Levites sa bawat tribo. So kung meron tayong 12 tribes, 11, kasi pang 12 ang Levites. Kung meron tayong 11 na divisions, lahat yung 11 na yun ay may nakatirang mga Levites. At lahat yun meron silang mga pasture land. So ilagay natin sa present situation. So kung ako ay priest at ako ay may pasture land, nagbebenta ako ng baka, nagbebenta ng kambing, nagbebenta ako ng tupa. Hindi ba't magkakaroon ako ng ari-arian? So similar po yan sa time ng nina Joshua nung pinaghati-hati na. So it's a common misinterpretation na ang mga Levites talaga ay walang ari-arian kasi hindi sila pinamanahan. Hindi pinamanahan pero may ari-arian yan dahil binigyan sila ng mga tribo. Itong portion na to, sa inyo ito ha, sige maghalaman kayo diyan. Kayo diyan, magtayo kayo ng pasture ninyo, kung magkambingan, yun yung mga hanap buhay doon. So sa modern day, halimbawa kung sa modern day ngayon, binigyan ang mga Levites, kunwari, si Priest Senen, may 5 anak. Pero ang nagsiserve sa temple ay si Priest Senen lang at saka si Priest Don. Paano yung 3 anak? Ay nagtayo ng talyer doon sa nila. Pwede ba? Pwede.
Nakuha niyo yung mga kapatid? So, yan po Opo, yun. salamat po. Salamat po, Mahal Larry. Yan po yun. Thank you, Bro Bert. Holy Sabbath po sa ating mahal na hari, sa ating priesthood, at sa ating citizens of the kingdom. Happy Sabbath po. Ako po ay kinakabahan po sa aking katanungan, pero kailangan ko pong itong itanong kasi po ito po ay bumabagabag po sa aking kaisipan. Nabanggit kanina ni Priest Camille na kailangan na maging malaya po tayo sa ating kahinaan. Ang tanong ko po, ang loyalty po ba ay kahinaan at maaaring humantong sa pagka-alipin? Natanong ko po ito kasi may mga psychological advice o payo na nagsasabi, don't let your loyalty become slavery po. Maraming salamat po. Okay, let me take that. Ano yun, sis? Don't let your loyalty. Don't let your loyalty become slavery. Don't let your loyalty become slavery. Oh, magaling. Maganda. Oo. Ang kasabihan niyan na don't let your loyalty become slavery, ginamit yan in a political sense. Na tayo, kung loyal tayo, tingnan natin yung demarcation, baka tayo ay maging slave. Eto, ano ba ang kaibahan ng isang tao na loyal at anong kaibahan niya sa isang slave? Ano ba yung slave? Kasi hindi mo maintindihan ang sinasabi ng saying na yan kung hindi mo alam kung ano ang slave. Pagka-alipin po. Oh, alipin. Alipin. Ano ba yung alipin? Yung alipin yung ibinenta na ang sarili niya sa kanyang amo. Do what you want to me. Yun ang slave. Pero, yung loyal na tao, hindi mo naman kailangan gawin yun na ibinibenta ko na yung sarili ko sa'yo. Kasi at the time, yung isang slave, yung isang alipin ay nagiging alipin dahil lalapit sa'yo, sasabihin, kunwari ako, mayaman, may pumunta sa akin, bilhin mo na ako, buong buhay ko, bilhin mo na ako. Sa'yo na ako. Do what you want. O yun, slavery yun. At siya ay nag-submit to slavery. Hindi loyalty ang ginawa niya, kundi slavery. Magkaiba kasi yan eh. Eh ano naman yung loyalty? Pag sinabi nating katapatan, pagiging tapat, ito yung hindi mo hahayaan na sirain ang isang tao ng isa pang tao. Kasi tapat ka dun eh. Ito yung hindi ka basta-basta maniniwala sa sinasabi ng isang tao doon sa isang tao. Loyalty yun. Loyal ka doon sa isang tao. So halimbawa, loyal ka ba sa ating bansa? Of course naman. Loyal ka sa ating bansa. Alipin ka ba ng ating bansa? Hindi naman. You can rest kung gusto mo. Magtrabaho ka kung gusto mo, hindi kung hindi. Pero pag sinisiraan na ang ating bansa, pumapalag ka. Yun, loyalty yun. Worst extreme, ipagtatanggol mo kasi loyal ka. Yan ang least, pinakamaliit na application ng loyalty. Yung mataas na level ng loyalty is yung proactive ka. Na hindi ka doon sa part na do no harm lang. Kasi merong do no harm. Loyal ako sa iyo, I won't harm you. Tapos na, hanggang dyan lang ako. Hindi ganon. Loyal ako sa iyo, kaya aalagaan kita. Magkaiba yun. So yan po, ang malaking kaibahan niyan. So hindi naman ibig sabihin na kapag ikaw ay inaalagaan ko, ay alipin mo na ako. Yun.
Kaya lang kasi yung mga ganyang don't make your loyalty become slavery is politicized propaganda po yan. Ginagamit nila yan sa isang bansa kung gusto nilang sirain ito. Halimbawa, alam natin na ang mga Chinese loyal na loyal sa kanilang bansa. Papasok na ang mga kano. Oy, kaya mga Chinese, nabubulagan kayo. Idilat nyo ang inyong mga mata sa inyong sa katotohanan. You are not citizens but slaves of the Communist Party. Don't let your loyalty become slavery. O ganyan nila ginagamit yan. See? Ganyan nila ginagamit yan. Pero tingnan nga natin. Slave ba ng Communist Party ang mga tao sa China? Hindi Ang daming nagyayaman ng mga Chinese. They have the freedom. They have the although in a controlled environment. And you call that as discipline. So magkaiba po. Ang loyalty ay hinding-hindi slavery at ang slavery ay hinding-hindi loyalty. Ang loyalty ay hindi slavery at ang slavery ay hindi loyalty. Kasi may mga slave na hindi loyal. Nakuha niyo mga kapatid? So magkaiba yan. We are comparing bananas to apple. Ang slavery hindi pwedeng kailanman ay maging loyalty at ang loyalty ay hindi kailanman pwedeng maging slavery. Although minamask nila yan para lang ipropaganda, i-brainwash yung mga tao. So if you become loyal to me, are you a slave sa akin? No. Loyal ka sa akin, tapat ka. Hindi mo papayagan na siraan si King Oichi ng kung sino-sino, away kung away. Loyalty ang tawag dyan. Pero naging slave ka ba? Hindi inutusan pa kayo. Paglinis mong inuduro ko, gusto ko ng ganito, magtrabaho ka para sa akin. Did I did it? No. So you are not a slave. But you are loyal. Okay? So I hope clear po sa inyong mga kapatid. Opo, kamahalan. Clear na clear po. Maraming salamat po. Ngayon po, dadako po tayo sa kapatid natin mula Australia. Bro Fred, pasok kapatid. Mapagpalang araw po sa ating lahat, higit sa lahat sa ating... Mahina mga tis ang sound. Ang katanungan ko po ay ganito po. Bakit po matapos na sipain ang mga fallen angel nito o ang mga rebellious angel na pinamumunan ni Lucy, ay patuloy pa rin po ang kanilang kaugnayan o nakakausap pa rin nila ang ating alayam. Bakit nakaka-access pa rin po sila sa kalangitan kung ito po ay sinipan at hiniwalay na po sa kabalan, sa kalangitan? Salamat Fred sa tanong. I-extend ko ang tanong mo. I-expand ko na. Bakit hindi pagunawin ngayon si Lucifer? Bakit maghihintay pa ng 1,260 days? Di ba? Parang ganun yun Ito ang sagot ko dyan. Kasi ang alhayam ay may mga timeline yan. At doon pa lang sa Genesis chapter 6, sinabihan na si Lucifer, si Satanas. Sige na nga, ilabas ko na nga yan. Isa pa sa Revelation yan. Ayoko sanang ilabas ngayon. Sabi ko sa next Sabbath na. Pero ilalabas ko na ngayon. Wala inungkat na ni Bro Fred nandun yung sagot sige, ganito yan. Naalala ninyo mga kapatid sa chapter 6 ng Genesis kung saan nagsalita ang alhayam na pinagsisisihan ko kung bakit nilikha ko pa ang sangkatauhan. I regret for having created mankind. Naalala ninyo yon mga kapatid? Na-encounter ba? Na-encounter nyo? Sige, tingnan nyo yan sa mga Bible ninyo. Bago ginunaw ang mundo, panahon ni Noah. Yes, May nakasulat dyan, I regret for having created mankind. Pinagsisisihan ko na nilikha ko pa ang mga tao.
because the inclination of their heart is always evil all the time. Lagi na lang masama ang kanilang nilalaman ng puso all the time. Pero teka lang, yan ang sinasabi nila na nagkamali daw ang alahayam. Tingnan mo, pinagsisisihan niya eh. Well, sabihin natin pinagsisihan ng alahayam. Pero alam niyo na hindi yung mga tao ang tinutukoy niya dahil na pinagsisihan niya bakit nilikha ko pa ang sangkatauhan. Hindi po yung mga tao ang sinasabi diyan. Ang sinasabi diyan is pinagsisisihan kong nilikha ko pa itong si Satanas at ang kanyang mga anghel. Think about that. Think about that. At ang sabi niya, their days are numbered. Ibig sabihin, binigyan ko ng limitasyon ang kanilang panahon. Basahin nyo. Anyone? Anyone can read that? NIV. O sige, pakita natin yung version ng mga chanos dyan. I regret for having created mankind, for the inclination of their heart is evil all the time, and their days are numbered. Ngayon, matanong ko kayo, across the scriptures, sino ang sinabihan ng alahayam na your days are numbered? Si Satanas. Correct? Elsewhere, buong kasulatan ang sinabihan ng Aba na may bilang na ang mga araw mo, your days are numbered, ay hindi po ang sangkatauhan, kundi si Satanas. So babalikan natin ang Genesis. Sino pala ang sinasabi ng Messiah doon ni Aba na your days are numbered? Pinagsisisihan ko, bakit nilikha pa kita? Si Satanas po yun, hindi tayo. Kasi kung tayo ang tinutukoy doon, aba, hindi makatarung ang alahayam yan. Eh anong sabi? The alahayam is righteous and just. Hindi niya sasabihin yun. Or hindi yun ang kanyang saloobin. Because he is righteous and just. Righteous. So kung righteous, i-apply natin, sino ba ang may kasalanan? Bakit nagkasala ang mga tao? O balikan na lang natin ng panahon ni Noah. Bakit naging masama ang mga tao? Corrupted ang mga tao. That's why gusto niyang i-wipe out ang mga tao. Sino ang may kagagawan? Sino ang sumira ng kanyang creation? Hindi ba't si Satanas? So in short, si Satanas ang sinasabihan doon na I regretted for having created you. Pinagsisisihan kong nilikha pa kita. At across hanggang sa Revelation, your days are numbered. Si Satanas. Mula sa isang time frame, sinabi siya, I give you 1,260 days. Katapusan mo. And Satan stands condemned. May katapusan ka, Satanas. See? So wag po kayong maniniwala dyan sa mga doktrina pataranta ng mga tiyanos na tayo ay masama. Kaya love na lang tayo. Kasi we can never be righteous. Kahit anong gawin natin, hindi tayo magiging righteous sapagkat tayo ay mga uod lamang. Yun ang sinabi na Eliphaz kay Job. You can never be righteous. At maging righteous ka man, wala yun, walang saysay yun. Because both righteous and wicked magpiperish. See? Kung paano na kinurap ang buong kasulatan. So hindi po pinagsisihan ng alahayam na nilikha yung mga tao. Ang pinagsisihan niya ay ang paglikha niya kay Lucifer at saka sa mga kampon niya. So babalikan ko ang question ni Bro Fred. Bakit nakaka-access pa? Sagot, sapagkat binigyan ng panahon si Satanas ayon sa timeline. Ang Aba kasi may timeline niya na nakapreset na.
At hindi niya gagalawin yan. Kaya nga meron siyang mga prophecy. Prophecy are instructions. Pagdating ng panahon na to, ito ang gawin nyo. Pagdating ng panahon na to, ito ang gawin ninyo. Sapagkat si Satanas ay aabot hanggang sa panahong ito. Okay? So, I hope clear sa kapatiran. Because Satan was given time. Even the Gentiles, binigyan ng time. Gentiles yan, dyan gumapang si Satanas binigyan din niya ng panahon. May katapusan yan. Their days are numbered. The days of the false prophet is numbered. May katapusan lang ang panahon ni Satanas, ng false prophet, at ng mga Gentiles and the wicked. Lahat yan, naka-timeline, may katapusan. So as of this time, they are free. Sige. Gawin nyo kung anong gusto nyo. You are free. Pero pagdating dito, tapos na tayo. I have my timeline. So another possible reason, baka binibigyan pa ng aba ng chance si Satanas para magbago. Yan, that is another possible reason. Although hindi expressly sinabi dyan. Pero for the benefit of the doubt, baka binibigyan pa ng panahon. Kaya binigyan ng timeline. So ang mga ganyang bagay, ang nakakaalam na ay ang alahayam. Wala tayong karapatan upang mag-crossover para tuklasin yung bagay na yon. Dahil may mga lihim ang alahayam na mananatiling lihim sa sangkatauhan. Hindi naman lahat i-divulge niya May limitasyon din kung hanggang saan ang i-divulge sa atin. So I hope, Bro Fred, thank you for the question. Salamat po aming Hari. Malari, pwede pong dagdagan ko yung tanong ko. Sure po, sure po. Ang pagkakalikha po ba sa mga anghel ay pareho din po ba sa pagkakalikha sa tao? Kasi kaya ko po nabanggit ito, meron pa rin silang mga ambisyon, paghahangad ang mga anghel, maging sa tawag ng kanilang tita ba? Dahil nag-asawa po sila ng mga tao, meron pa rin silang paghahangad sa katawan nila. Ano po ba Okay. yun? Alam niyo ang mga angels, binigyan din naman yan ng aba ng free will. Binigyan ng free will. Okay. That is the true freedom. That is the true democracy. Binigyan kita ng free will. Mamili ka ako o magsasarili ka ng iyo. So, ang kasalanan ni Satanas is disloyalty in the first place. Na sumabay yung ambisyon na higitan ang aba. Yun ang isang So, kung sasabihin natin may weakness ba ang creation? Walang weakness. Binigyan lang ng free will. It's not weakness, but a free will. Kaya nga, nagkodita ang mga anghel sa langit Why? Kasi binigyan din ng free will So, ibig sabihin, ang ating aba ay hindi diktador. Authoritarian siya, pero hindi diktador. Kaya nga, nakipag-covenant Kasi kung diktador siya, hindi na siya makikipag-covenant. Magkaroon tayo ng kasunduan. Nag-agree ka ba dito? Oo, agree kami dyan. Sige, that is a covenant. Kaya nga, nung panahon ni Moses, ano ang sabi ni Moses? Kung papatayin mo ang mga yan, isama mo na ako. O anong ginawa ng aba? Sige, wag na lang. Alang-alang sa'yo. See? Nakikipag-bargain din naman ang aba So, hindi siya totally diktador. Righteous lang siya. Pag mali na, hindi na siya aayon. So, going back to the question.
may imperfection ba? Yun ang actually, yun ang the best question eh. Meron bang depekto ang pagkakalikha sa mga angels? Walang depekto, ngunit binigyan ng free will. Ang pagkakalikha ba ng mga angels ay kagaya sa mga tao, ng paglikha ng tao? So tingnan natin ang paglikha ng tao. We were created after His image. Yung first couple after His image. Nasira ito, na-corrupt. That's why they started to devour each other. Kinakain nila ang isa't isa. Kasi they become genetically corrupted. Yung mga tao yung mga hayop ganun din, naging genetically corrupted. They started to devour each other and the land is covered with blood. Yan ang sinasabi, both Genesis and Jubilee. So may kahinaan ba? So ngayon, humans were created perfect but was still on the process nung pinakialaman ni Satanas. Bakit nasa proseso pa? Kasi ganito po yun. Di ba sina Adam and Eve ay still flesh? Flesh pa sila noon eh. Inoperahan nga si Adam eh para kunin ang isang kanyang rib at i-create si Eve. So may flesh. Pinatulog. Bakit? Para hindi makaramdam ng pain. So it's still flesh. Pero bakit nilagyan ng tree of life? Kasi preparation yon para sa kanilang proseso to the next step to become incorruptible flesh. Kaso nadapa sina Adam and Eve. Ang kinain is tree of knowledge. Gustong magsarili. So ganun din ba ang pagkaka-create sa mga angels? It's different. Kasi ang mga angels create in spiritual form na may kapasidad upang mag-manifest into a physical form. Yun ang wala tayo, yung kakayahan na mag-manifest into spiritual form and back to physical form. Wala tayong ganun. Pero ang mga angels, spiritual form, pero kung gusto nila makipag-interact sa human, pwede silang mag-assume ng physical na katawan. Naalala ninyo? Si King Yahawashi, di ba kumain pa kay Abraham? Nagsalo pa sila, kumain. Bakit? Nag-manifest siya into physical flesh. Ibig sabihin, pwede siyang mag-asawa ng humans at the time. Pwede para siyang magkatawang tao eh. O yun din si Lucifer. Yun din ang mga angka ni Lucifer. They can manifest as humans. Kaya nakapag-asawa sila ng tao. Doon na nagsimulang na-corrupt ang genetic order ng tao. Yung sinasabi na corruption. Kasi tayo, iba ang pagkaintindi natin ng salitang corruption. Eh. Pag corruption, involved ang pera. Ngayon, corruption, politiko yan, corrupt yan. Yan ang pagkaintindi natin. Noon, ibig sabihin ng corruption noon is nasira ang order, the natural order. Bakit nasira ang natural order? Because nagkaroon ng genetic modification. At si Satanas hanggang ngayon ay ginagawa ang genetic manipulation. Kaya nga meron tayong mga GMO. Still destroying the genetic order. Ginawa niya yan noon, mga animals and humans. Ngayon, pati mga plants. Genetic manipulation, GMO. So bago kayo malito, balikan ko ulit ang question ni Bro Fred.
Yung pagkakalikha ba ng angels sa kagaya sa tao, magkaiba. Ang angels may dual capacity. Pwede silang invisible spiritual form, pwedeng mag-manifest into a physical human form. Kaya nagawa ng mga angels na makipagniig sa daughters of men. Anong katibayan? Si King Yahushua was a spirit form, pero nag-manifest as a physical na tao at nakikain pa kay Abraham. Tayo, wala tayong kapasidad na mag-manifest as spirit form at mag-switch into physical form. Wala pa. Bakit? Hindi pa tayo nakaproceed doon sa pagkain ng the fruit of the tree of life. Okay, wala tayong capacity ng ganun. Tree of knowledge ang nakain ni Adam and Eve. Okay? So, I hope I have answered the question. Salamat, mahal na Ari. Maraming pong salamat. Mahal na Ari, isa na lang po ba? Pwede po ba? Tapusin ko na po to. Mahal na Ari, sin offering po, kami mga nasa overseas, ano po ba ang magagawa namin? Posible po ba kami kapag acquire nun, sin offering? Okay, pwede po kayo magpagawa ng sin offering. Ang gagawa is yung priest dito sa atin, sa Ophir. Pwede po yun. That is understood. Yes. Salamat po. Salamat po. Yun lang po, mahal na Ari. Salamat. Pero by the time na may priest na rin kayo dyan sa abroad, kung lumaki kayo, then you can do the offering dyan sa abroad. Kaya lang, ewan ko, baka mamaya maakusahan ng cruelty on animal, etc. Yan ang problema ninyo. Totoo po yun. So dito na lang sa atin. Yun lang po, mahal. Salamat po, aming mahal na Ari. Dahil yan ang hinahanap ng mga lost sheep of Jacob, Israel. Yan ang kanilang hinihintay. Maraming naghihintay niyan. And we are doing that. Hangad ko din during the security protocols natin. Pasensya na nga pala. Batangas chapter, hindi ako nakapunta dyan sa inyo for security reasons. I cannot. Alam niyo naman kung anong nangyari sa inyong chapter. I don't need to give details here. So for security reasons, hindi ako pwedeng pumunta. So hangad ko sa lahat na mag-cooperate po kayo sa mga security protocols natin. Hindi lang po yung Kingsguard ang makikita nyo in the vicinity. There will be external security officers. It could be PNP. It could be some from NBI to secure the event. I don't know because hindi ako may hawak, hindi ko na pinakikialaman ang committee na humahawak dyan. So what they always say sa akin is sit back and relax. But I just want to call on your cooperation. Kasi kapag na-determine ng security na hindi tama ang ginagawa mo, bibit-bitin ka palabas. Ako na magsasabi sa inyo. And we don't want such commotion. Ayaw natin ng mga ganyang eksena.
Hello mga kapatid, sorry na na lumagpas tayo. Okay, sis. Oo. So Oo ang nga, tapos na ba yung Q&A? Oo, tapos na. Bakit Ibang sabi ko, ba't topic may na yung bago? kanina. Oo. Pero anyway, sabi ko, Nalubat bakit na naman kasi itong lubat na naman yung nag-block out yung screen. bakit hindi mo chinarge? I mean, i-direct mo na lang. Yun nga So, eh. hindi pala tapos yun? Hindi pa tapos? Hindi, tapos na sis. Okay. Ibang topic na yung kaninang sumunod, hindi ko maano. Okay. So, tapos na. May problema yung aking charger. Nako. Alahayan. Yada. Yun ang tungkol sa mga Q&A na may kinalaman sa kung bakit binuhay pa ng Aba si Satanas at saka yung mga their time is numbered. So, punta tayo ngayon mga kapatid sa discussion and sharing. Open na po. Maganda sis yung unang doon sa unang tanong. Yung tungkol kay yung tungkol kay Job. Job is, priest ba siya? Hindi daw, priest ba o hindi? Kasi dahil Oo. mayaman eh. So, alam mo na, ang misconception kasi, 'di ba sa mga Babylonian, Oo. may vow of poverty ang mga pare. Oo. So, akala nila, ganun din ganun talaga ng panahon ng Messiah. Hindi. Hindi lang sila pwedeng manahan ng teritoryo. Teritoryo lang pala Oo, teritoryo lang ang ang wala sa ginawa kanila. sa kanila. Oo. Pero pwede silang magkaroon ng mga negosyo. No? At ini-encourage yun. Kasi kaya diyan nag-umpisa yung corruption eh. Siyempre kung Oo. pamilya ka, ano yung papakain mo? Kung mahirap din ang mga nasasakupan mo o mga tawag doon, yung congregation mo, saan mo kukunin ipapakain sa pamilya mo? Kaya nagkakaroon ng corruption. Pero hindi ganoon kasi inaalaw sila na mamuhay tulad din ng ang pinagbawal lang ang hindi lang binigay sa kanila teritoryo o kalupaan. Pero pwede sila mag-purchase sa labas ng territory na ibinigay ng alahayam sa Yung territory kasi ng mga priest, wala silang pag-aari, kundi sila ay binibigyan lang ng share na hindi naman, kumbaga, bawal patituluhan yung kanilang mga teritoryo. Kasi yan ay Levita lang yan. pag-aari ng mga kapatid nila sa tribo. Mga Levita. Oo, yung mga Levita ay hindi sila pwedeng magkaroon ng sarili nila. Kasi supported nga sila ng kanilang mga kapatid, ng 11 brothers, di ba? Hindi sila pwede magkaroon ng sariling bansa. Oo, di sila pwedeng magkaroon ng sarili nilang bansa. Kasi sila ay kalat para sa lahat ng tribo para sila ay maging lingkod ng alahayam doon sa tribo na yun. Ang kanilang mana ay lahat ng ino-offer ng Oo, lahat ibang ng tribo offering sa ng mga alahayam. kapatid nila para sa alahayam. At kung ikaw ay tapat na lingkod ng alahayam, kahit kailan hindi kanya pagkukulangin. Pero bakit naging corrupt yung mga yung mga priest, mga pari noon? Kasi nga hindi na sila naging tapat sa alahayam. Sila ay ninanakaw na nila yung, kumbaga, parang inaabuso na nila yung mga naghahandog. Usually, yung mga anak-anak ang gumawa nun eh. Kasi hindi Oo. nila siguro na-realize o naintindihan masyado yung kanilang tungkulin na inaatang sa mga Oo. Levita.
Kaya sila naging corrupt at nireject ng alahayam yung mga pari noon. Hanggang sa nawala na yung mga pari nung dumating ang si King Yahweh, ang inabutan niya na ay mga pari ng mga Pariseo. Mga Romano na yon. Siguro that time nagtatago na itong mga mga Levita at mga pari, mga lingkod ng alahayam, nasa kabundukan na sila kasi nga na-colonize na sila ng hindi na sila makapag-perform ng kanilang mga paghahandog kasi nga iba na ang mga nangangasiwa ng mga templo nila. So isa pang magandang natutunan natin doon dito sa pinanood natin ay yung tungkol doon sa obedience ba? Loyalty Loyalty. and Dagdag ko lang dun sa Oo. dun sa about sa mga Levita. So first question muna tayo. Ang mga Levita is nakahalo sila sa mga sa mga tribu. Pero yung mga Levita na inassign sa linya ni Aaron, yung kanyang descendant ang ginawang mga pari talaga sa linyada ni Aaron na tribe of Levi din, pero sila lang ang doon ang galing ang hari. Ngayon kinaiinggitan ng ibang mga Levita ang lahi ni Aaron kasi sila lang ang pwedeng maging priest. So sila talaga dedicated sa templo. Nung makarating sila kasi 'di ba yung pagbibiyahe nila may mga kanya-kanyang katungkulan ang mga Levita, may taga bitbit ng mga bakal, may taga bitbit ng mga tolda, may taga bitbit ng So may pero ang mga banal na bagay, banal na ay napunta talaga sa lahi ni Aaron. Aaron. Oo, kasi walang ibang may taga bitbit ng Ark of the Covenant. Kasi yun salit-salita yun kasi mabigat yun eh. Nung naglalakbay pa sila. Oo. Nung nakarating sila ng Jerusalem, meron talagang ang mga priest talaga ay nasa templo or yung tent of meeting. Nasa bukana sila ng tent of meeting kasi sila ang nagsiserve. Tapos na magkaroon sila ng templo, ang mga Levita, may rotation na tumutulong sa templo. May mga Levita na tumutulong sa templo. At saka yung ibang Levita sa malalayong lugar, nandun lang sila sa lugar nila. Tapos, yung kasi may edad kasi na required para magsilbi sa di ba? 25 pa taas pa? 25 hanggang 50. Oo. Pero ang priesthood ay walang Walang retirement. Pero ang mga Levita may retirement kasi medyo mabibigat ang gawain nila. Mga taga-bitbit, taga-kata, yan. Tapos, so, hindi lahat ng Levita ay nasa templo. So, yung parang bigyan lang natin yung picture. So, ang mga Levita na wala sa templo, binibigyan sila ng lugar. Parang pagpalagay nila yung mga Babylon, di ba mga seminary sila, ganun, or may mga pabahay, ganun. Nagbibigay talaga ng portion ng territory nila para sa mga Levita lang. Kaya ang mga Levita ay napahalo talaga sa yung bloodline nila napahalo din sa ibang tribu. Okay po. Sa second question, sis, ano yung second question? Ano ba, ang loyalty ba ay slavery? Pag loyal ka ba, slave ka ba? Yun ang ang tanong. Okay. Sige, sis. Ano Kasi, yung sagot namin, sir? Oo, kasi hindi maaaring maging slave kung ikaw ay loyal. Kasi kung loyal ka sa isang tao, ipagtatanggol mo.
Pero hindi ibig sabihin na slave ka niya, di ba? Mm-mm. So nakikita natin Oo. ngayon, yung mga nababasa nating mga reaksyon, loyal nga ba sila? Di ba? Iba-ibang reaksyon ang nababasa natin patungkol sa mensahero. Sino na lang ba ang loyal sa mensahero? Kasi Na ang nasabi handang dito sa isang ipagtanggol. sagot, Oo. ah, ang ano kasi is binigyan tayo ng free will. Ang loyalty daw ay ginamit lang kasi sa political na Oo. sense. Huwag kang loyal dyan. Ano ka, slave ka na? Parang ganun eh. Oo. Parang ang tawag din sa mga narcissist na ano nila, yung gaslighting. Mm. Parang pinoprogram ka niya na ano yan, loyal, slave ka? Yung yung parang sidekick ka, parang ganon. Kapag naging loyal ka sa isang tao, sabihin ka, ano kanya, tuta ka na niya. No, kasi ang loyalty, may free will ka eh. Di ba, sa Oo. loyalty. Pag loyal ka, Tapos, may free will ka. mm. Pero So, kung paano mo slave natin ka, wala kang free will. Di ba? Oo, kasi ang slave daw, ang definition ng slave, yung ibinenta mo na yung karapatan mo, yung sarili Oo. mo dun sa taong Kaya yun. pag-aari ka na nung ibang tao, kaya lahat ng karapatan mo, pag-aari niya na rin. Oo, hindi ka na makakilos ng sarili mo kung ano lang Yes, gusto kasi slave ka nung tao eh. yun, di ba? Oo. Oo. Ginawa nga niya sample ang China. Ang mga Chinese, mga prosperous na bansa yan. Kasi meron silang free will na magnegosyo, magtrabaho, or di Mm. ba? Kasi kung slave ka, hindi ka pwedeng gumawa ng sarili mo. Gawin mo lang kung ano yung utos ko sa'yo. Parang ganon. Hindi mo pag-aari ang buhay mo. Diba? Mm. At tapos, ang ano pa, ang pagiging loyal din, ang sa opposite side naman, ang loyal naman, hindi mo hahayain na hamakin ng isang tao ng iba pang tao o isang Mm. entity ng isa pang entity. Pag sinabing ah, dalawa daw ang yung hindi mo hindi ka makikisama sa kanila yung paghamak kasi loyal ako dito. Pero ang highest form of loyalty ay yung proactive, yung ipagtatanggol mo. Hindi mo lang hahayaan o hindi ka makikisali sa kanilang kundi ipagtatanggol mo, ibig active. Ipagtatanggol mo ang taong hinahamak ng iba. 'Di ba? Katulad ng yung may nagtanong, sabi love daw nila ang pero tinatanong kung saan siya nagmula bago pa siya tawagin. Pero sabi niya love daw nila 'yon. Pero Mm. tinatanong, sabi nga ni Bro Mario, loaded yung question. May laman. Tapos pinagtanggol niya, 'di ba? So yun ay loyal kasi siya sa Oo. Mindoro, kumbaga mataas ang loyalty niya. Yung iba natatakot makipagbangayan o mabanggaan, na natatakot ipagtanggol. Loyal sila pero iba yung loyalty na dedepensahan mo. Lalo na pag yung tao, kahit na kanino, pag namayapa na, dapat namamaya pa, tahimik na yun, pero tinitira mo pa. Parang gano'n. Parang ang below, ang babaw. Hindi na maipagtatanggol nung tao yung kanyang sarili. So, bilang tayo mga loyal sa taong yun, depensahan natin. Tayo ang Kasi lahat magtatanggol naman sa tayo kanya. lahat naman tayo ay nagmula, natuto sa tao, o sa mensahero, sabihin na natin, di ba? So, dapat ipagtanggol natin. Tama lang yun. At saka papasalamat ako sa ating mga kapatid na tuloy-tuloy pa rin ang pagdepensa. Kasi hanggang ngayon, sinisiraan pa rin nila. Kasi ang salita na nagmula sa alahayam na binitbit ng mensahero, yung covenant, ay dinadala pa ng marami sa atin. At yun ang gusto nilang wasakin. Hindi na nila mawawasak yun. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang kanilang
sa laula dun sa namayapa na physical ano niya. So nandiyan pa rin nandiyan pa ang mga nanatili sa covenant para ipagtanggol ang mensahero. Tapos ano pa ba? Ayun, yun yung proactive. Tapos kasi may mga slave na hindi naman loyal. Kaya lang kasi may pakinabangan doon sa kanyang sinamahang amo. Pero although hindi naman sila loyal doon sa amo nila, pagtalikod. Kasi lang sa pakinabangan nila, siguro kung pinapakain sila, may natatanggap sila doon sa yun. Natatandaan ko noon yung ano ko lang kasi ngayon ko lang naalala. Yung natandaan nyo yung isang builder, high ranking builder, yung sinasabi ko masunurin na na sinasama ako palagi, yung nagkasakit daw. Sinasama ko sa mga GC niya. So, minsan, nung hindi na tayo masyadong, sis Dalia, hindi na tayo masyadong nagre-revise. Kasi busy naman zero, parang puro meeting, tapos hanggang nagkasakit siya. So, naisipan ko, magtrabaho naman, nahihiya na ako sa mga kasama namin. Although hindi ko kilala yung ibang nandun. Mostly babae kami. Ilan lang kami. So, nagtrabaho din ako. So, gumawa lang ako ng isang trabaho. Kinabukasan, pinadala na ako sa GCash ko ng 1K. Sabi ko, nagulat ako, pinadala na ako kasi nagtrabaho lang ako ng minsan. So, sabi ko, ganun pala talaga. Kaya pala sisipag ng isip ko, sisipag ng aking mga kasama. Ganun pala. Hindi ko na matandaan yung nature nun. Parang may isi-check ka sa, sa online. So may mga racket pala sila noon. Ito rin yung masasabi ko mga sis. Yung loyalty na may utang na loob, kasama ng utang na loob. Ano yun? Hindi kusang loob sa kanyang puso't isipan. Hindi loyalty Kaya, yun. oo. Kaya nga, ang pagka-loyalty niya ay dahil sa utang na loob or dahil mayroon siyang mga pakinabang or mayroon siyang yun nga yung mga utang nga ng loob katulad ng mga politiko, di ba? Kahit alam nilang masama, very loyal pa rin sila. So ibang klase Naglalaglagan na sila, no? Oo. Dalawang klase naman yung loyal talaga, yung kusa sa puso't diwa mo na kahit anong mangyari, kisiraan man or mabuti ang sasabihin sa katulad ng boss mo, katulad ng kaibigan mo, katulad natin, mga magulang natin, kahit nasiraan pa, kahit yung anak mo, kahit siraan pa, nasaan ba yung loyalty natin sa kanila? Kasi kaya natin, kaya nga ipaglaban natin kahit sa abot kaya at hanggang sa huling hininga mo, di ba minsan? Ayan ang ibig sabihin ng loyalty na walang tinatanggap na suhol or kabayaran. Oo. So yan Pero iba rin yung blind loyalty. Yung alam mong masama niyang ginagawa ng isa, kita mo na, sumusunod ka pa rin. Oo, dahil may pakinabang ka. Para kang dadali sa yung sa katayan yan. Kasi loyal ka din. Dadali ka pala sa Diba sis, yan ang nangyayari ngayon. Kaya nga, kahit dalhin ka na sa bangin o sa hukay, sige pa rin. Sumusunod pa rin. Sila. Kahit alam mong mali na, alam na nilang mali na ang ginagawa, sunod pa rin. Ayun. Kaya nga, dalawang So, klase. anong tawag dyan? Yung kusang loob na at blind saka yung loyalty yan. Slavery na yan sis, hindi na yan loyalty, di ba? kaya nga, hindi na loyalty, sobra na nga. Kaya minsan yung Slavery na yan pagka-loyalty, sis. Wala na silang kalayaan. Oo, yung pagka-loyalty nila, parang naging papunta na sa slavery. Dahil nga sa iba na yung loyalty nila.
may laman. May laman. May maleta. Oo, may kabayaran. Ayan. Oo. Nabayaran Kaysa yung ano, loyalty mo na galing So, talaga sa puso binili mo. nila ang loyalty. yung May kanilang kasamang ah, So, ano ibig tawag- sabihin, hindi na masasabi na loyal sila. Kundi Oo, sila hindi ay na. slave na. wala silang pang Oo, kasi ninindigan. Tulad ng nabili na ano, sila, 'di ba? Oo. Pag nabili ka Kaya na, nga- hindi ka na matatawag na loyal. Kaya Kundi nga, slave ka na nila. yun nga, yung Kaya nga, loyalty na malungkot ako napunta ng eh. slave. Nalulungkot ako kasi ginamit na naman ang pangalan ni Judas. Ikinumpara na naman si Judas Oo nga na eh. ano, bumaligtad sa ano, walang Oo. paninindigan sa Senado. Ginamit na naman, sabi ko, naku, binabaon lalo nila yung pangalan na Judas. Which is Oo. Judah naman talaga yon, di ba? Judah. Which is ano. Sige. No, So, okay. yun lang mga kapatid. Salamat Doon- sis, Rose. Wala namang ano open tayo lahat dito magbigay ng ano, bat in lang po. So, inaano ko lang yung time na although mahaba ang ating discussion, kaya lang inaano natin yung oras ng ano ni sis recording. So, proceed tayo sa pangatlong tanong. Ang mga fallen angel ba ay ano, why the fallen angels still has access with the alayam? Pero, sorry, English ako bakit daw may access pa ang mga fallen sa alayam? Ba't may nakakaakyat pa? Sinabi ng mensahero, o dagdagan ko na ang tanong, sabi niya, why wait for 1,260 days to destroy them, di ba? Bakit kailangan pa maghintay? Dinagdagan na mismo ng mensahero, bakit hindi pa rin dinidestroy? So, ano yung mga sagot niya, sis? Akala ko sis ang unang tinanong niya tungkol dyan. Hindi, yung sinabi ng mensahero na may hindi nagsisisi ang alahayam na nilikha Hindi niya pa. ang tao. Pang ano yun? Additional niya yon. Oo. Pero ang sagot niya talaga dito sa ay kasi ang alahayam sa timeline. Oo, kumbaga, the alahayam operates in his timeline. Oo. Tapos yung kanyang revelation na yan, dinagdag niya yung revelation niya. So Genesis yan nga, dahil hindi niya pinagsisihan. At sino pala pinagsisihan niya sis na nilikha niya? Si Satanas. Oo. Nagsisi ang alahayam na nilikha niya pa si Satanas. Hindi hindi ang tao ang pinagsisihan niya na nilikha niya. Kasi doon So, malaking yan, corruption, ano? Sa corrupted version, Mga nagsisi Greeks. ang alahayam dahil nilikha niya ang tao. Oo. Dito sa revised version ng mensahero, nagsisi ang alahayam na nilikha niya si Satanas. At saka yung mga fallen. Oo, dahil kay Satanas ay nakurap ang kanyang creation ng Perfect human. creation. Oo, yung perfect creation niya na kinurap. Kumbaga, kaya nagkaroon ng genetic corruption. Oo. Tapos, yung perfect yung order, in perfect harmony nga, di ba? Si Genesis, perfect harmony. Then yung isa pa sa mga kinurapan ng yung ating kaisipan, sabi nga dun sa si Job, ang tao daw, you can never be righteous. Hindi daw pwede maging righteous ang tao. At saka, uod ka lang, di ba? Di ba? Yun ang, yan? Bini-brainwash si Kay Job. Job. Oo. Oo. Bini-brainwash siya ng mga devil's advocate. Hindi ka maaaring maging righteous. Kasi ginawa tayo as perfect. Baga, malinis tayo, righteous tayo ng create dahil nga lang sa corruption ng ng mga fallen ni Satan, sa pamumuno ni Satan. Tapos kaya nga ngayon ay ibabalik ang righteousness ng mga creation. Saka yung ano pa yon, yung mga tapos ngayon
sabi din ng Moisero, ang mga prophecy ay mga instruction. Kaya di ba yung mga binigay ng mga prophet ay instruction. Hmm. Saka Kapag bakit dumating sabi ang niya, baka dumating yung daw, timeline, 'di ba? oo. Tapos kaya daw, isa pa, maari daw na baka bibigyan lang ng time or chance si Satan na Magsisi. magbago. Oo. Then ito, mga insight ko, personal ko, kung ang prophecy ay instruction, ang Book of Revelation ay maaaring instruction din para sa atin, sa panahon natin ngayon. Oo. Pwedeng revelation, yung mga Book of Revelation, kasi di ba, binuksan ang revelation para Ah, mabasa, para mabasa maging ng maging mensahero. warning sa atin lahat. Hindi, di ba instruction kay Job? Oo. Isulat mo. Kasi, di ba ang kay Daniel, nasa, pa lang niya, isinara. Pero Hmm. kay John, Kay John, isulat oo. mo. Okay, kasi John, Revelator, syempre 3D yun, nakikita yung mga dragon, gano'n. Oo. Natatanga siya, na-amaze siya sa nakikita, nakakalimutan niya magsulat. Kaya yung celestial being na nandun, isulat mo dyan. Lagi siya piniramay, isulat mo. Bakit pinapasulat ka dyan? Para mabasa ng mensahero at ng mga follower ng mensahero. Kaya yung revelasyon na yan ay isinulat para sa present day sa mga sa mensahero, base ng mensahero at ng kanyang mga tagasunod. So ganun pala ngayon ko lang na yun kung ang prophecy ay instruction, so ang revelation ay instruction din para sa ating mga follower ng mensahero na pinagsulatan ni John the Revelator. Okay. So, punta tayo sa pang-apat na question. O meron pa kayong idadagdag yan, sis? Sa third question? Okay na Okay, ako ang po. pang-apat wala. Pang-apat na question. Are angels here, kung may weakness ba ang angel? At dinagdagan namin sa hero, kung imperfect, meron ba imperfection? May defect ba? Katulad ng tao, ang angels? Kasi may mga fallen nga naman yung mga minions. Pero ang sabi naman sa hero, ang angels, katulad ng tao, ay binigyan ng free will. Yun ang nag-cause. Ubaga, yun ang binigyan kasi ng free will. Ang kaibahan lang, kaya nagkaroon ng mga fallen ay dahil may nag-ambisyon na taasan pa. Nagkaroon ng at saka siguro kasi ang di ba, ang si Lucifer, Satan, perfect siya eh. Created perfect. Kaya lumaki ulo. Kaya pala, sabi, wag kaya pa, halimbawa, nagkaroon ka ng anak na maganda, matalino, o gwapo, o ganun. Wag mo masyado nga purihin mo siya, pakitaan pagmamahal mo, pero ano yun pa rin, pagiging mabuting tao, at saka masunurin. Yung humility dapat inaano din, no? Na huwag masyadong magdudwell sa kanyang katalinuhan o physical attributes. Dapat yung diwa at puso ang ide-develop sa mga bata, di ba? So ganyan ang naging dahil tapos nagkaroon ng free will. Ano pa sis ang naalala mo na isa pang ang kasalanan na talaga ng fallen at saka ay disloyalty. Oo, disloyalty plus personal ambition. Yun na ang sinabi naman si Hero. Naging disloyalty, tapos nadagdagan pa ng ambisyon. So, yan ang So, watchful. Kaya ang mga may malaking
Kaya ang mga, di ba, mga kumpanya lagi nagbibigay ng loyalty award, di ba? Hindi sila nagpapapirate. Train ka ng kumpanya mo, tapos ngayon, pag train ka na, lipat ka sa mas malaking offer, di ba? Kaya dati na, tapos gusto pa taasan yung boss mo, yun, ingat yung mga manager, di ba? Gusto pang mas magaling ka pa sa manager, kaya anuhin mo siya, gawan mo ng posisyon, sisip-sip yung So, yun ang kasalanan ng ni Lucifer at saka ni Satan, yung kanilang ambition at saka disloyalty. At tapos ang alahim kasi hindi siya diktador. Kasi pag diktador ka, wala kang free will. Kasi ang authoritarian ang alahayam, pero hindi siya nagdidikta. Kaya nga daw kaya nga may covenant eh. Sige, parang take it or leave it. Ito ang covenant, makikipag ako sa iyo, makikipagkasundo ako sa iyo. Hindi kita didiktahan. Kaya lang may kontrata tayo. Para hindi mo para hindi pag sinuway mo 'yan, may parusa. Kumbaga, hindi ko yung i-impose sa lahat. Yun lang makikipagkontrata sa akin. Wala akong pakialam sa mga hindi nakapagkontrata sa akin. Hindi ko kayo uutusan. Pero ito, dahil may kontrata ka, may free will ka para para suwayin ito, pero may kaparusahan. Pero meron ka ring free will na sundin ito at meron kang benepisyo. Kumbaga, idisiplinahin mo ang sarili mo na sundin ang kontrata. Pero kumbaga, meron kang merong bakod yang free will mo yan. Kailangan within the contract or within the covenant. Yan ang pinakabakod mo. Kailangan free will ka na sumayaw, free will ka kumanta. Pero ang kakantahin mo hindi sa kalaban. Kakantahin para sa akin. Pwede kang magpuri. Pero papurihin mo ako, hindi yung iba. Di ba? So, hayaan mo yung mga nagpupuri sa iba. Hindi kasi sila kasama sa kontratang ito. Ngayon, pag sinuway mo, gusto mong purihin yung yung LORD, o lumabas ka sa kontrata, meron kang parusa. Ewan ko kung anong parusa yun, maaaring di ba? Tanggal ka na sa loob ng bakod na yon. Yung bakod ng proteksyon, kanyang pamamahal sa mga lahat ng benepisyo ng kontratang yon. So, ang ginawa, yun ang naging fall ng ni Lucifer at magiging natin pag tayo ay naging disloyal at lumabas sa kanya naging sa kanyang authority saka sa ating kontrata. Saka nakikipag-bargain siya. 'Di ba ginawa niya kay Moses? Ano sabi ni Moses, kung lilipulin mo sila, pati ako lipulin mo na rin. Sabi ng Aba, ay wag. Kasi importanteng key person niya si Moses kasi barkada niya yun eh. Lagi na yung di ba laging kasama ng anak niya, no, ni Yahweh Shai, ng King of Kings, barkada niya yung dalawang yan, si di ba? Hindi wang yun, sanggang dikit niya yan, di ba? Si Moses kasi Elijah. Sige, hindi na lang sabi. Sige, bago isip niya. So, nakikipag-bargain, hindi siya yung diktador. Authoritarian siya, pero meron siyang covenant. Tapos, ano ang diferensya natin sa may natatandaan pa kayo ang kaibahan ng human being sa angel celestial beings? Anong kaibahan natin? Tayo ay ginawa sa kanyang imahe. Sa imahe ng alahayam. Kaya nga sabi nga mas special kaya yung ibang celestial being iinggit sa tao, di ba? Tulad si Lucifer. Sa kaya imahe. Ang celestial being naman ay may duality sila. Pwede silang mag-physical at saka kinariit sila sa spiritual at saka sa
na pwedeng transform into physical. Yun ang kaibahan ng mga ng celestial being. Bakit tayo physical lang? Kasi nasa proseso pa tayo, hindi pa tayo kumpleto that time. Kaya nga merong puno ng buhay at puno ng kaalaman. Ang pinili kasi ng ating mga ninunong, si Adam at si Hawa, ay ang puno ng kaalaman, hindi agad ang puno ng buhay. Kaya natigil yung prosesong yun na tumaas pa ang frequency natin at maging katulad tayo ng mga celestial beings. Siguro nung fino-form pala ng alahayang mga celestial beings, wala pa nag-tempt sa kanila. Kaya na-reach nila yung maximum na maging celestial being. Tayo, pa lang, nasa physical pa lang, nasa galing pa lang tayo sa alabok. Hindi natin na reach ang full potential natin kasi nga na-corrupt na agad tayo sa Garden of Eden pa lang. Dahil pinili ng ating mga ninuno mali ang kanilang napili sa choice nila. Kumbaga, wrong answer. Yung tree of knowledge, hindi yung tree of life ang kanilang pinili dahil tinuruan sila ng mali. Iba talaga, niligaw sila ng serpent. Yun na may diwa ni Satanas, ni Lucifer, di ba? So ang nangyari, sabi niya, man was created perfect, but still in the process. Yun ang sabi naman si Hero. Nasa proseso pa tayo. So at tagal na, nakakailang nasa 10,000, 7,000 years na tayo nasa proseso. Pero natigil yan dahil sa corruption at ipagpapatuloy uli pinagpapatuloy uli dahil sa pinadalang mensahero at tayo nasa atin ang pagpapatuloy yung to restore the natural order ng things. Nasa yan sa Malakay ba yun? O sa Aklat ni Abraham. I-restore niya ang natural order of things. So, nag-umpisa na yon dahil yun sa covenant, no? So, yung next level pala natin, pag tayo ay nakakain na sa puno ng buhay, next level ay yung saka pala tayo matatransform to incorruptible flesh. So, ito yung sinasabi na 144,000 siguro. Hindi ko alam, wala pa, hindi pa, nireveal na ba sa atin naman sir yung sis? Ang alin? Yung puno ng buhay o yung kung paano yung proseso, parang hindi pa natin alam yun, Siguro pag enough, enough. Na-discuss niya yan doon sa The Matrix, di ba? Oo, pero ano yung proseso na magaganap? Parang siguro pag enough na yung dami ng mga covenant keepers siguro, no? Doon pa marireveal ko ano yung proseso na napupuntahan para maging incorruptible flesh. Di ba ang sabi niya, mangyayari Oo. lang yung Yung mga, mag-change yung tayo. another substance. Sa higher level of substance. Pag Oo, dumating na si consciously. King Yahweh at siya na ang naghahari dito sa atin. So pagdating niya. So pagdating niya, magkakaroon tayo ng incorruptible body. Kaya nga 'di ba, diniscuss niya yan doon sa The Matrix na ang sabi niya kahit na barilin ka man, hindi ka masusugatan or kusang maghihilom ang sugat mo. Kasi incorruptible ka na. Oo, kaya nga sabi niya pabiblisin yung oras kasi pag pag mabagal ang oras natin, baka walang matira sa atin na magta-transform. Lahat tayo malilipol, no? Oo. Or matetempt tayo o makakorrupt din tayo. Kaya siguro ang sabi niya, pabibilisin niya ang oras para makarating agad ang Kasi nga hindi nga siya pwedeng sumuway doon sa kanyang timeline.
Kasi Oo. he only operates according to his timeline. Oo, which is pabibilisan naman niya. Yes, So meron pa oo. rin siyang ano, no? Meron pa rin siyang Kumbaga, the Alahayam is always in control. oo. At saka sakto ang kanyang oras. Oo. So ang ano natin ngayon ay gisingin o hanapin ang nawawalan tupa at saka panatiliin natin ang ano ating sarili na hindi makorap ng ibang diwa, physically at saka mentally, At saka emotionally, panatilihin din natin ang ating loyalty sa mensahero. at saka obedience, loyalty and obedience, tama. Yung mga itinurunan niya sa atin yun eh. Oo. Tapos ano pa ba yung ano, yun, yung angels. Tapos ano, ngayon yung mga genetic manipulation. So dapat maging careful tayo sa mga kakainin natin. So usually, 'di ba, yung mga genetically modified ang 'di ba nagmumula sa Israel, yung kanilang plantasyon na Oo. very yung kanilang food industry ay napaka-progressive. Pero puro yung genetically modified. So nandun talaga ang seat ni ano, no? Kaya dito sa atin, ang dapat nating iwasan yung mga pagkain na mga prutas na walang buto. Kasi Saka yung mga genetically modified na yan. lalo na yung mga ano, yung mga nilalako diyan sa may pagpunta ka ng Katipunan, diyan yung mga naglalako ng mga perfect na mga mais, Oo. bango, dilaw, walang imperfect talaga. Perfect talaga at ano, which is GMO pala yun. So, tingnan na, ang bango-bango, nandun na lahat ng ano. So, maging maingat din tayo. Siguro sis yung yung combination ng mga corn na yan na iba-ibang kulay, yun ang mga genetically modified. Kasi mayroon talagang variety na perfect ang kulay. Hindi ba natural yun yung mga ano? Yun ang natural. Yung yellow, Iba-ibang kulay. white. Yung Tagalog, yung medyo Oo. maputla, di ba? Yung white. Yun yung Oo, Tagalog. masustansya yun. Oo, Pinakmasustansya. malagkit. Yung white. Oo. Yung yellow naman, galing yan ng Japan. Oo. Imported Pwede variety rin yan. naman. Meron Oo. pang purple at saka black. Yung black, I think galing ito sa Korea. Yung black. Baka talagang ano yun. Talaga yung natural yun. Dahil sa Natural climate yun. nila. Pero Climate. yung combination na ng lahat ng mga colors na yan, yun ang maaaring genetically modified. Kasi di ba parang yun marami sa nang bibili lumalabas ng na combination, parang multicolor. Saan ka nakakita ng multicolor? Baka yung genetic, nga, no? Oo, Baka walang modified ganon na Baka multicolor. mixed breed. Pero ano yun, dito sis, meron kami talaga white and violet. Oo, mayroon naman talaga sis, 'di ba? Mayroon din kaming naitanim Depende yan sa na white surroundings, no? at saka Native. violet. So yung violet na yun is another, ano yun? Another variety yun. Hindi, ano yun? Dito sa may Sustansya mga yun. native na magsasaka. Resveratrol yan, sis. Pwede maganda sa puso. Kasi yung the fact na yung purple na yun may sustansya resveratrol. Kaya ang grapes ay kulay purple. Kaya pati ang kasi may resveratrol sila. Malagkit. So, may resveratrol yan. Malagkit. Oo, yun ang masarap na na variety. Yung malagkit. Yun, mayroon din Yellow, rich in vitamins A. Mayroon din yung black dito sa may mga Tingyans. Oo. Mga tanim nila sa bundok na mas bundok pa sa amin. Oo, baka kami dati yun. may tanim din kami na black rice sa bundok, upland yun. Oo, upland. Mas masustansya. Oo, ang sarap ng na yan. At saka meron din tayo sis nung unang na tinatanim lang yun sa may
may ilog, yung may masagana sa tubig naman, Hmm. yung ano, yung red. Yung Anong sinasabi nila ngayon na ano, dalawang klase ang red. May matigas, may malambot. Ang sarap din ang mga palay na yan. Oo. Mayroon din Ano kami yan? niyan, yung red. Matagal nga lang matunaw. At saka lumambot. matangkad yan, sis. Oo, yung inaani ng Oo. kamay. Halos kapantay lang ng ng adult na tao. Oo, yung mga sinaunang palay yan na hindi Oo. ngayon. Yung mga miracle ngayon, yun ang mga ano, may kuwan. Karamihan ngayon sa sa mga bigas natin ay genetically modified na. Oo. Pero sa IRRI, parang pinag-mix nila para yung maging matibay, maging maraming makatatlong ani, isang taon. Oo, Yung yun iba nga, yung mga pinabalsot nila miracle. para lumaki naman ang Yung lumaki mga- naman ang Yung butil. tinatawag ngayon na hybrid. Oo, hybrid. Tapos mga 45 days. Oo. Pero Yan, mga improvement modified yun. na yan. Pero ang tanong, ang kanyang sustansya the same. As Yan long as lang. hindi maka-epekto sa natin. Kasi Kaya technology pa rin naman Kaya yan nga no? sis, yung yung mga bigas ngayon na galing doon sa modified sa mga GMO, ang taas ng sugar content. O yan. Totoo yan. Ayun, oo. Kaya maraming obese or nagkaka-diabetic. Yung mga inaani, hindi mataas naman. Kaya nga, yung mga sinasabi nila ngayon, yung mga brown rice, sabi ko parang ito yung tawag namin sa amin kasi makaranyag. Makaranyag sa Ilocano. Yun, sabi ko parang ito yun na. Nung natikman ko, Kaya yun mahal nga, no? yun nga ang Once a lasa. year lang ba yun? Talaga. Once a year lang? Hindi matamis Mahal ng talaga buwan. yun sis kasi Oo, once a year lang yun sis. Kaya mahal. Oo, yun yung mga original na sinasaka O na yung black tinatanim rice na ng upland panin. rice. Pag upland Oo. rice, yun ang mahal kasi once a year lang yun. Oo. Ayan, ang tawag lang doon sa amin, yung matigas na bigas na red, ang tawag sa amin makaranyag. Yung red naman na malambot, binaay. Parang malagkit din yun. Kahit wala kang ulam, ang sarap kasi asin lang. Sa amin naman yung yung Kaya pala, magdildil ng asin, buhay na, no? Ay, Saka oo, yung black masustansya. rice sa amin ang tawag katsyam. Katsyam. Hindi ko Sige, makalimutan. bago tayo magutom, mga kapatid. Nagugutom na ako. Oo, Muna ang tayo. Tapos sarap yung talaga. yung pula naman, ano ba yung tawag sa amin? Suraw ata, suraw. Basta yung bigas na white at Tingnan na natin red, ang ibig sabihin. dalawang klase. Yung matigas pero malinamnam. Nako, ang sarap. Sige, yung may mga palayan dyan, magtanim uli kayo ng mga original na variety, no? Tapos, Siguro sis, makakakuha ka na lang ng binhi niyan sa mga tribo. Iyon. Wala Yun na ang ibalik ngayon. natin. Wala na sa mga mga nagtatanim ng palay, wala nang ganyan. Kasi Ayun, ang upland rice, padamihin ang natin, original niyan ay natural upland order. rice. Sige, sis, manguha tayo ng mga binhi niyan. Natural, ibabalik Pang natin yung natural order. Pero hindi yan yung mga palay na yun sis, Hindi sagana kailangan yan ng sa tubig. irrigation nun. Hindi Ang mga masyadong palay tubig. na yun sis, sagana sa tubig. Oo. So, Sa amin naman, hindi kahit kailangan. hindi sagana sa tubig, yung yung Highland black. yun so hindi masyadong matubig. Oo, highland pero may Oo, sila, highland. ubog. Ano ba yun? Bukal. Bukal galing sa katulad sa Okay. Bagyo. Matamis, masustansya nga yung bukal talaga. Oo. Galing sa katulad sa Bagyo, yung rice Sustansya na yun. reses. Good for the brain. Grabe, ang sarap. Basta kami noon, naaalala ko, nagtatanim kami sa bundok. Pagka pa lang, parang hasik ang tawag sa amin, hasik. Pagka tumubo na yan, hayaan lang namin, sahod sa ulan yan. Parang uma. Umatawag.
Ayun si sa Kaingin. Iba yun. Oo, sa Tanim, Kaingin. yung hasik. Oo, di ba? Oo. Hasik. So mag-clear kayo. Iba yung sustansya ng Oo. lupa. No? Parang, So yung parang Oo. yun ang pinakaunang itatanim mo kapag nagkaingin ka. Oo. okay. Walang pataba. Oo, wala Oo, di syempre Inasad-asad. yung ash Di nun ba is may tusok alkaline yan. kasi? Oo. Di ba may tusok kasi na may tusok tayo na iginaganyan parang butas na maliit. Oo. Na Panghasik. oo. Yung matulis Grabe. na kahoy. Pero hindi Oo. hindi kailangan Yun yung pang lang, pagbutas ng tutubo siya lupa. kahit ulan lang. So tuwing tuwing summer or springtime yung tinatanim. Para Mga ganito. Bago Oo. bago unang magtag-ulan. ulan. Bago magsimula ang tag-ulan. Okay. Oo. Oo, yun Sige, gawin itinatanim. natin yun, Tiff. Oo. Unang So ulan. yung balik tayo sa sa mga tanong. Kasi tayo, sabi, so Sige genetic po. order became corrupted due to genetic manipulation. Okay. Angels, from, Kaibahan natin sa angels. yun. Ay, Sa pala ako dito. Tapos yung ikalimang tanong pala, yung pwede pa bang gawin, ito na lang pala tayo, pwede bang gawin ang sin offering sa abroad? Tanong to ni, kapatid na, ni, yung, yung visible, oo. Sabi niya, pwede ba, sabi ng mensahero, pwede naman yung gawin remotely dito sa Ophir. Kasi pag ginawa niyo yun sa abroad, baka magkaroon kayo ng kaso ng animal cruelty. So, pwedeng gawin dito, sa ng priest dito sa Ophir. Ang tanong, pwede ba tayong magpaganyan? Pwede naman tayo sa ibang lugar di ba? Pwede Ginagawa naman naman sis, natin. kagaya ng Oo. yung may halaran lang. Oo, pero kailangan ba priest o pwede ng elder? Sa panahon natin ngayon, hindi na nire-require ang priest. Oo, kasi yung mga Levita naman Oo. no? Saka sinabi Di ba naman ng elder, sabi mensahero, niya. Sabi ang niya Levita, magtatagal siya sa ganyang posisyon. Pag hindi Levita yan, ay hindi magtatagal as priest. Di ba? Sinabi ng mensahero yun eh. Oo. Time will tell kung lahing Levita talaga yan, Oo. o hindi. Kung Okay. mayroon Kasi po ang siyang Levita, dominant blood napili. ng isang Levita, magtatagal siya sa kanyang posisyon. Oo. Pero kung wala siyang dominant blood ng Levita, matatanggal din siya. Kasi medyo may pagka-rebellious yun, pag ganun. Oo. Tapos, ano ba to? Siya hindi ko mabasa sulat ko eh. Tapos may may yung pala ibang topic yung security. Ibang topic na yon na ibang lang, topic na pala to. naidugtong lang. So may mga kapatid yun, balik tayo dun sa sa kanin, sa bigas. Kahit walang ulam, ay asin lang. Ayan. Ganyan kami dati. Yung yung bagong ani na bigas, lalo na pag sa upland rice, yan, kahit wala kang ulam. Kasi mabango siya at malambot. Opo. Ang sustansya na, no? Oo. Kompleto sustansya na. Kasi imagine ka. Ano nga lang ang ulam namin dyan sis, asin lang o kaya toyo. So, maganda rin yan sa mga malapit sa bulkan. Yung mga kasi nila, yung lupaan nila parang may ash din yan eh, ba? Alkaline. Hindi. Kahit naman hindi ka malapit diyan sa bulkan. Okay. Tubo naman yung mga upland rice. Basta yan ang pinakamagandang tubo kasi ng upland rice kapag yan ay bagong kaingin o kakalinis mo lang ng bundok. Or pwede rin siguro yung mga damuhan. Hindi kailangan ang ginagawa bundok namin yan, lahat ng mga puno na pinutol namin dyan, susunugin mo yan dyan. Hindi mo siya itatambak sa isang tabi.
Susunugin mo lahat yan kumbaga ikakalat mo yan sa buong lupain na nalinis mo, tapos doon mo siya susunugin. Then pag nasunog na siya, saka mo lang siya lilinisin at tataniman ng palay. Oo. Kaya lang, ang kaaway mo Magsilbing dyan, pataba. DENR. Kasi Kaaway yung mo Pataba. yung mga DENR. kahoy na yun na sinunog mo, yun ang kanilang pataba. Paano yan? Paano yan? Mauubos naman, makakalbo naman ng bundok. Hindi, depende kasi sa sa lilinisin mo. Kung gaano Siguro kalaki. pwede rin yung mga damo-damuhan lang. Hindi na, para wala kang punong puputulin. Hindi naman lahat, sis. Hindi Oo, naman yan. Yung lahat. parang, Oo. yung kukunti ng kahoy. Hoy, Yung parang mga yung bat. kunti ng Oo, kahoy. maliliit na. Kasi Oo. karamihan, ang tinatanggal namin mga talahib. Oo. Oo, yun, pwede yun. Tsaka Mga pugon. talahib yan. Tapos Tsaka mga ipatutuyuin pugon. mo yan Bushes, dyan yung sa mga bushes lang, no? nakakalat. Bushes. Tapos yun ang susunugin mo. Kung mayroon Oo. bang mga maliliit na kahoy, yun, isasama. Pero pag mga malalaking kahoy, usually hindi namin Hindi na, tinatanggal. oo. At saka hindi doon sa may mga malalaking kahoy, di ba? Oo, di ka po pwede Parang doon magtanim Arawan. ng palay. Kasi Oo. kailangan Hindi na. naaarawan siya. Oo. Kasi ang tawag namin doon lapog or kaingin. Oo. Kailangan contained kasi baka Mm. masandama yung mga puno. Oo. Tapos Ang ganun. pag naani mo na siya, since matatangkad nga yung mga palay na yan, pag naani mo na siya, ikakalat mo ulit yung kanilang katawan, tapos patutuyuin, susunugin mo ulit para maging abono na naman sa susunod. Taon-taon. Once a year lang kami nagtatanim. Bago So, magtag-ulan. ganun pala dapat ang gawin ng mga yung nandun sa bundok, mountain province, mga gumawa naman sila ng terraces. Iba naman ang nun, ibang klaseng bigas naman Iba yun. naman ang no, kasi pagka sinabi mong terraces, may patubig na yan. Oo, patubig na. Hindi kagaya nung nasa bundok, talagang upland rice yan. Dapat tayo, natin, yung mga natural, pag may nabili, kumain kayo ng prutas, no? Ang ginagawa si China, inihahagis nila kung saan sila pumunta, tatanim sila ng sa mga wilderness, tatanim sila ng mga Oo. buto ng kanilang kinaing prutas, doon nila Oo, yun nga. ihahagis. Itatapon mo lang dyan sa bundok. Oo. Minsan nga dito, nakaka-harvest sila yung husband ko, nakaka-harvest sila ng avocado, mga wild, galing sa bundok. Baka tanim ko yan. Marami na ako tanim na avocado, nara. Mga Basta wild. marami ako. Tapos Oo. pati mangga, Saan nakakakuha ilalagay? din sila ng mangga na wild. Ibang wild dahil doon o ibang Oo, maliliit variety lang ang din? niya, maliliit lang ang bunga, pero masarap, matamis. Wala kasing direct na so Pati talagang yung pati yung mga avocado, wild din siya. Pero kasi maliliit lang. Siguro kaya nagiging maliliit ang bunga niya o walang tubig. Oo. Dahil walang tubig at walang nag-aalaga. Oo. So si Aba lang Oo. nagdidilig. Mga saging nga tanim ng ibon, mga bayabas, tanim ng ibon. Oo, ng ibon. Na utusan. So meron pa kayong Utusan naman ng alahayam ang mga mga ibon na sila Diba, magtanim, ibon din na ipakalat ang ang mga di buto. ba? Diba? Natusan niya na sunugin ang kabundukan. Mga aratilis nga, ang dami. Oo nga. Mga bayabas, Magtataka ka, nagkalat sa gubat. sino nagtanim sa kabundukan ng mga Oo. ganyan? Mga ibon. Kami nga sis dati, dahil bago lang kaming palipat-lipat kami ng bundok, pag nalinis na namin yung tataniman, nagtataka kami, bakit may biglang tutubo? May kamote na siya. May kamuting kahoy na siya natutubo, na hindi pa naman kami nagtatanim. May mga saging na siya natutubo. Meron ng yung ube. Yun, ang dami niyan. Nakusang Talaga. tumutubo yan dyan. So, kailangan talaga linisin din. Linisin Oo. din yung area. No?
Pag nalinis mo na, sari-sari ng mga pagkain ang tutubo dyan. Di ba meron akong friend dun sa Sorsogon. So meron siyang inilinis niya yung garden niya. Basta daw tumubo na kung ano-anong mga puno tumubo doon, mga Oo ibon nga, lang. kung ano-anong puno lang ang tumutubo. Bagong lipat lang kasi siya that time sa Sorsogon. Tapos Pero kung sabi ano ng tumutubo. sabi ng nanay ko no, tapos tinatanong namin, saan galing niya? Sino nagtanim niyan? Hindi pa naman tayo nagtatanim. Ay, ano yan, dala ng mga ibon yan na tumutubo na lang dyan. So worker pa rin, pati sila Oo. worker na alay. Sabi ko, paano yung kamote nadadala ng ibon para mabuhay dyan? Eh, malay mo kinakain nila Yung yan. dahon. Oo, Baka tapos yung dahon, no? ilalaglag nila yung mga tira-tira nila tapos tutubo. O yung dahon. Kasi di Oo. ba, Yung kuryente, baka wala na akong signal mamaya. Ay, notice. wifi naman pala ito. Ay, Di hindi. bale, ano naman Ito tayong wala kayo ng kuryente dyan. O magawa tayo ng mga siguro sana marami nang magising para maibalik na dito mo lang sa Ophir, maibalik na natural order. At yun isang sa mga hinahangaan ko sa ating kapitbahay na isa sa witness ang China. Kasi nire-reforest nila ang reforestation, even ang Africa, di ba? Tinutulungan nila mabuhay uli ang kalupaan ng Africa. Tapos even sa kanila na nila yung isang vast desert na area na nila na nagawa uli nilang maging forest na tanmanan nila sa pamamagitan din ng dala doon ng mga kabayo. Kasi ang kabayo pala, din ng lupa. Kasi matigas na yung lugar ng yung parang naging semento na yung lupa. Ang ginawa nila, sila mga wild horses. Yung mga wild horses habang nagtatakbuhan, dadaan na nila, nagko-cultivate nila ang lupa. Nabubungkal nila yung lupa. Nabubungkal. So ngayon, yung forest, nagkaroon uli ng mga tumutubong halaman. Natural lang, hindi sila tanim, basta hinayaan lang nila yung ulan. Tapos Di ba yung yan may ang mga yan din ang project ngayon ni BP Inday, saan? reforestation sa Mindanao. Oh, Sis, tingnan mo. kailan ba yung sinasabi na hindi tayo pwede nang magtanim? Anong tawag doon? Sabbatical Yung year? sabbatical year. Sa 2030. 2029. 2036 2030 ng ba? Abib, 2030. Okay. Kasi 2023 Sabbath Oo. Sabbatical. Oo. Sabbatical year. Oo. Eh di wala na tayong 2024 ang kakainin kung first hindi year. tayo magtatanim. Hindi sis. Kasi bago ka mag sabbatical year, pasasaganain ni Aba yung harvest mo. 2029 sagana sis ang Oo. iaanihin mo. 2029, pasasaganain ni Aba ang lahat ng mga puno, pabubungahin niya, lahat ng mga pananim mo, magsaganang Oo, ani. So, sa mga panahon na yon, mag-imbak tayo yung mga bunga. Oo, yung mga panahon na maganda ang ani mo, mag-iimbak ka. Process mo kaya yung mga Oo. yung pagpapatuyo, dried, no? Dried Kasi ang fruit. susunod na taon niyan, mahina na. May sinabi, lang yung may sinabi yung nga ang yung nanay tubo ko ng na pusa. kapag ka ang year daw ay even, mahina ang bunga. Pagka-odd number, masagana ang bunga. Yung taon. Katulad ngayon, ano ba ngayon? Even? 26 even. Oo. Di ba maraming bunga ng mga mangga natin, sis? Mga Oo. Pero yun, tinanim mo ba yung last year? Oo, yung pag na. Pero hindi mo na tinatanim ang mangga eh.
Oh, yun nga, hindi Mga natin gulay hindi na natin ganito. nat Yung mga kaya siguro lang yung kasi mga yung hina-harvest ano, yearly. yung Yung mga bigas, mga pinaparami yung bunga gulay. Oo. pagka mga Yung mga odd palay, number. mga gulay, yan, mga Yan, palay, mga oo. Mm. gulay, yan ang Hayaan mo lang kung ano tutubo, sis. Oo. Kung anong tutubo, yun ang aanihin mo. oo nga, hindi before that year. Hmm. So, basta isang taon na pahihingahan mo yung ano, yung lupa mo na hindi ka magkukultivate, hindi ka magtatanim. Abib Kung, to kung abibin, ano di ba? yung nabuhay dyan, yun lang ang ano mo. Yun na lang. Oo, yun na lang ang aanihin mo. Tapos na ang Jubilee year, ano? Jubilee, Matagal pa nag-jubilee yan. na ba tayo? 20, kailan ba yung season? Oo daw, last year 2000, yata. ano, 2009 tayo 2000, nag-jubilee. oo, 2009. Kasi ang mga chance, nag-jubilee year na din sila. Di ba? Nung kwan, Tayo. di ba nag-ano na sila doon? Year 2000 sila nag-jubilee yata. Oo. Kailan ba yung ano, centennial natin? Pero hindi ano yon. Hindi, ang sinusundan natin ay kung kailan nagkaroon ng jubilee ang Africa. 2016. Oh, Ay, no, 2016. 1960. 1960. Oh, So, plus 1960. 49. Plus So, 49, bibilang ka ng 2009. 50 ay 49 years. Mula 1960. 2009. O, di 2009. Umpisa, 2010 ang first Oo. year. First year ay 2010. So, 2010, bibilang ka naman ulit ng 49 years. Yun na naman ang next na Jubilee. Pero Oo, abot kaya tayo nun? every 7 years, yun ang sabbatical. Oo. So, kailan tayo nagsimula? 2023 ang reset natin. Hindi, Ay, okay. yes, Sabbath year yun. Sa 2024 ang first year. 2024. 2024 Paano ang natin first nakuha year. yun, sis? Ha? Paano natin nakuha na 2023? Ano na ba yung nung palatandaan? Dineclare yan, sis. Dahil wala pa tayong sinusundan na calendar before na lumabas ang mensahero. So, nung lumabas ang mensahero, nireset niya, binigyan niya tayo ng year. Kumbaga, doon nagsimula sa 2023 ang new era. Yung era. New era. Yes. Pero Oo. sabbatical year yun. Oo. So, Reset yon na Pero 2023 yun, nag-i-reset ng mahal namin sa hero. hero. 2058 ang susunod na Jubilee year. Oo. Saan tayo sa 2058? Nasaan tayo niyan? 2058? Oo. Hindi natin alam kung buhay pa tayo niyan. Nasaan tayo? Nakaiaba tayo, no? Oo. Tapos, Oo nga, 2030, 2037, 100, 2054, another 100. Another 50 years. 49. Tayo nun. 49 years. Kung Kasi palugudan mo na ba? ika-50, Jubilee. Bigyan ko ka kayo ng calendar. Dito ka. Kailan naman tayo magsisimula ng bilang sa sabbatical, yung 23 din? Mula sa 23 ay 20. 2023. Kailan ba sis? Abib, 2023. Then susunod, 2030. 2037. 23, 2030, 37, 44, 51. 51. 41, 44, 51, at saka 58 is Jubilee year ulit. 58. Jubilee year and sabbatical year. Oo. Sabay. 2048. 25, 58. 2058. Yun ang sabbatical. Diba, 23, Jubilee year. 23, tapos 30, 37, 44, Basta 50. plus 7 ka ng plus 7. Oo. Ito yung ika-42 Jubilee years to mula nung ano. Tapos ika-294 na Sabbath year.
Kasi sinundan ko yung ginawa ng mensahero. Oo. May mga numbers. Kung pang ilang Sabbath year, kung pang ilang Jubilee year. Ginaya ko yung kanyang calendar. Tapos ano ba yun? Yung 1960 Year of Africa, pang 40, pang 40 Jubilee year yun eh. Oo, yung 1960 is pang 40th Jubilee year. Mula mula nung nung ipanganak ang Messiah. Mm. Oo. Di ba 40 is number din niya? Oo. Oo, 40. pang 40 40 years. Jubilee year. So from yung 1960 divided by 40, ano yun? Nasaan ba yung calendar? Yun ang naguguluhan ako, mga sis. Hindi ko alam paano magsimula yan. Okay, is 49. Year 49. That means yung sakto nga. Nag-umpisa nung 49, isang unang Jubilee, nagbilang ka uli ng times mo yun sa 40 is 1960. Di ba? 49 isang Jubilee, yun. Times mo sa 40, 1960. Mula sa year zero. Oo, 1960. Oh, kaya naging Year of Africa. Tapos, ang sumunod, ang nauna bakit 1989? Kita. Sa Julian calendar, 2038 pala siya. So, iba pa yung Julian calendar eh. Tapos yung March 16, 15, 21, nung ika-31 na Jubilee is 1519. After ng 31st Jubilee, dumating na sina Magellan sa atin ng 1521. So 3 years, Magellan reached Ophir. Tapos 1501, nag-umpisa ang transatlantic slave trade. Okay. Hanggang 1517. Okay. Diba, tinitingnan ko kasi mga significance ng mga jubilee. Tapos yung Laguna Copper Plate, yan? 800, ito ka 17th Jubilee. Okay. Yun lang mga So, time check na tayo. Time check na tayo. So, nandiyan lagi yung pattern ng alaya, 40, 40, 40, no? Oo. 40 years. So, kaya pala may sinasabi ang mensahero noon, yung mga ipinanganak ng 1960s. Di ba, at tanda mo yung sis, ano ba yung sinasabi ko, ano yun? Ano yung, nagtatanong pa ako kay sis, kasama natin dati. Bakit? Basta may sinabi ang mga 1960s, 60 mga ipinanganak during that time. 1963, oo. paano? Ano yun? Yung sinabi niya, yung mga pinanganak ng 1960s, mapalad daw sila kasi Jubilee year daw yon. So, sila ay kung sila man ay mga dating slave, sila ay Hindi, pinalaya yung na. may sinabi mga 1963 onwards. Parang isibihin, kasama ng kanyang mamimit siya, makikilala ang mensahero. Hindi ba ganun? Hindi ba parang ganun eh? Parang, parang Par- ganun eh.
Oh, hindi ko lang matandaan sis kung ano, kung may sinabi siyang gano'n na maaabutan yung kanyang pagdating. Basta yung Basta parang na, may ano, ganun, hindi ko nabanggit lang niya ma-recall. dati, halimbawa daw yung ano, kasi 'di ba diniscuss niya sa atin yung Jubilee year ng ano, ng Africa. So, sabi niya yung mga ipinanganak nung taon na yon, malaya ano sila, kumbaga sila man ay mga slave, mga naibenta yung sarili, ganun. Malaya na sila. Parang doon nag-umpisa eh, no? Oo. Yung ano, at saka yan ang dekada na ano talaga eh, no? Diyan nag-umpisa yung progress, yung ano, mga modern technology, di ba? Mm. Diyan talaga spiral yung ano eh, Kasi every 50 technological years daw ay inventions. reset. Ang Ano na? Jubilee ay reset. Oo. Parang ano eh, yung mga ano Parang dyan, yan. magkakaroon ng economic reset, political Oo. reset, ano reset, pati daw yung ano, yung environmental, 'di ba? Nagkakaroon din ng reset. Oo. Baka yan din ang ano, yan din ang dekada na ano yung kanyang magiging mga mag-uumpisa ng ano ng new era. Kasi Oo. kung 2023 ang new era, ilang taon na yung mga pinanganak na 1960s? O di ba? So they are ano mature enough to start the new era. Oo. Di ba? Kumbaga tapos na sila sa kanila mga karamihan din mga ano, mga they've made their ano, komportable na sa buhay, kumbaga nakasettle down na yung may mga anak na may ano na, di ba? Hmm. Basta Tama. ang ano, ang dineclare niya sa atin na reset ay 2023. Oo. Ng new era. Oo, na new era. Era niya. At hindi natin inaano, kumbaga hindi natin inaasahan na yun din ang year na mawawala siya. Oo nga, no? Nung dineclare niya ang 2023 na new era, Saka mawawala. ano Oo, eh, hindi natin alam na mawawala Jubilee, din pala saka siya ng sabbatical year 2023. yon, di ba sabi niya? Oo. Bali Yes, tama yon kasi yung Africa ngayon, yung Burkina Faso, ano na ngayon eh, free, tawag no? ito, makikita niyo yung progress nila. Hindi na gumagalaw na sila na hindi bilang slave. Oo. May Oo. freedom na sila, kaya Oo. nag-i-improve na sila. 'Di ba? Kaya Kaya nga nga May yung pinalayan Traore nila si sila sila. bro, Traore, may Traore. oo, Tayo ba may may Traore Traore, tayo? oo, yun yung nakatibayan nun. Oo. So, Year of Jubilee na. Saka pinalayas nila yung mga oligarch na ano, mga minerong ano, European, na? European company. Kung nangyayari yan sa Africa, mangyayari din yan sa atin. Mm-mm. Saka brown skin sila, hindi sila yung black na black, no? Hindi, no, dinistinguish naman ng mensahero kung ano ang difference ng Africans Hamay talaga, at sa saka ano, South Africans. ang mga Oo, tribe of Judah. yep. 'Di ba hindi malayo ang ano, ang color ng Hamite at saka Tribe of Judah? Hindi Oo. po, Brown na tribe malayo, of Judah. malayo, malayo kasi nakukumpara ko sila dahil dun sa mga taga-Africa na pumupunta. Yung Tribe of Judah, maninipis ang labi. Oo. Yung mga ano, Parang yung modern mga, human sila. Yung mga tingin ko yung Africans mga talaga, mga itim makakapal sa ang labi malalapan yung nila. labi. Wala yun sa At first saka couple, yung bro. at saka yung mga ilong nila hindi malalaki. Oo. Parang katulad lang natin, no? Magaganda kasi ang mga ano mga lahi ng ano ng tribe ni Judah. Makikinis Oo. ang balat. Oo, Makikinis ang balat. yung Black Oo. Beauty sila Panoorin eh. niyo yung ano. Paano yung ano, ano ba yung Rivers of Babylon, Rivers of of Babylon. ang gaganda at itsura nung ano, nung ni Bonnie, ano, yung grupo nila. Ang gaganda nila. Nagaganda na ako sa kanila. Yung kumanta ng Rivers of Genesis, tingnan mo yung video nila. Kayo rin Ganda. magaganda.
Oo. Yan. So happy Sabbath mga kapatid. Oh, closing na tayo. Sa susunod na natin talakayan, ano